2025 PVL Mock Draft Part 2. Lian de Guzman kukunin ng PLDT? Choco Mucho Flying Titans muli kayang mag-draft ng middle blocker? Sino ang kukunin ng Creamline ating kilalanin? Good day, ka-trending. This is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas Bollywood trends. Sa part 1 ng ating PVL draft ay atin ngang nabanggit na si Belaben ang ating nakikitang first overall pick ng 2025 draft kung saan siya ay mapupunta sa Capital One. Mapupunta si AC Minor sa Galleries, si Alohi Robbins Hardy sa Farm Fresh, si Jin Asis sa Nexted, si Pia Abu sa Zeus Coffee at si Alia Malaluan para naman sa Signal HD. And for the part 2 ay ating i-discuss kung sino ang magiging 7 to 12 overall pick. Ngunit bago yan ka-trending ay disclaimer lamang na ang mga pangalan na nasa ating listahan ay base sa sariling opinyon ng writer ng Volleyball Trending PH. Kung mayroon kayong sariling listahan ay ilagay niyo ito sa ating comment section. Para sa ikapitong team na mamimili ngayong 2025 draft ay posibleng i-consider ng Choco Mucho Flying Titans ang pag-alis ni Micah Ortiz at ang kasalukuyang partisipasyon ni Maddie Madayag sa training pool ng Alas Pilipinas kung saan walang kasiguraduhan kung magiging parte ba ng Alas si Madayag at mapapatagal ang kanyang absence sa UB Nation. Kung sakaling matutuloy at magiging parte si Maddie Madayag ng Final 14-woman lineup ng Alas Pilipinas ay mangangailangan ng katulong sila Cherry Nuna, Glutgarda Malaluan at Lorraine Becania pagdating sa gitna. Kung kaya't posibleng muling kumuha si Coach Dante Alinsunurin ng isang high-caliber middle blocker sa ating PVL draft at nakikita nating posibleng si Risa Nogales ang magiging bagong middle blocker ng Choco Mucho. Hindi maikakailang maganda ang naging performance ni Risa sa kanyang UAAP career kung saan nakipagsabayan siya sa mga top MVs ng UAAP katulad na lamang nila Thea Gagate, Amy Provido at Pinya Itang. Para naman sa next team to pick, the Cherrydigo Crossovers. Kung inyong titingnan ang kasalukuyang roster ng Cherry, ay wala silang natural opposite spiker. Ang mga players na naglalaro bilang opposite para sa Crossovers ay mga natural middle blockers and outside hitters, katulad na lamang ni Aragalang, Pauline Gaston at Jules Samonte. Kaya naman nakikita natin na ang pinaka-fit para sa Cherry this PVL draft ay si Baby Jean Soreño mula sa Lasal. Kayang makipagsabayan ni Soreño sa mga current players ng Cherry at posibleng mas ma-elevate pa nga ni Baby Jean ang performance ng Crossovers kapag siya ang kinuha ng team ngayong PVL draft. Para naman sa 9th team to pick, the PLDT High Speed Hitters, paniguradong hindi kukuha ang kanilang management ng isa na namang middle blocker dahil sa presensya pa rin sa kanilang team nila Del Palomata, Majoy Baron, Mika Reyes at Jessie De Leon. Mas kakailanganin nila ng wing spiker dahil nawala sila Fiola Ceballos at Erica Santos. Kung kaya't si Lian de Guzman ang nakikita nating perfect fit para sa PLDT. Alam naman natin kung ano ang kapasidad ni Lian pagdating sa opensa at sa depensa. Nagpakitang gilas nga din si De Guzman ng kanyang tapang sa mga nakalipas na UAAP seasons at paniguradong posibleng malaking tulong ang maibigay niya sa PLDT lalo na't magiging kakross niya possibly si Savvy Davison at siya ang magiging kapalitan ni Kisha Bedonia pagdating sa mga games ng high-speed hitters. For the bronze medalists of the 2025 PVL AFC, the Akari Chargers, ay posibleng i-consider ng Akari ang pagkuha sa isang setter this coming PVL draft dahil kasalukuyang nagpe-prepare para sa kanyang kasal ang kanilang captain and main setter Mitch Cobb. Kung kaya't after Alohi Robbins Hardy ang magiging next setter ng paniguradong magiging target ng mga koponan ay si Tia Andaya na kasalukuyang nag-e-ensayo with Alas Pilipinas. Para naman sa Petrogas Angels, the 11th team to pick, kanilang nirelease si Ethan Arce kung saan si Ethan ay parte na ng Signal HD Spikers. Currently, ang mga middle blockers ng Petrogas ay sila Rem Palma, Joy Dacoron at Rania Musa.
kailangan pa din nila ng katuwang para i-elevate ang gitna ng Gas Angels. And for sure, kung kukuha sila ng middle blocker, they would want a UAAP champion. At sino pa ba ito? None other than the former NU captain Erin Pangilinan, the 3-time UAAP champ. And last but not the least, for sure ay madami ang nag-aabang kung sino ang inilagay ng Volleyball Trending PH na kukunin ng Creamline Coast Smashers. Ang Creamline pagdating sa susunod na PVL conference ay mangangailangan ng outside hitter dahil sa departure ni Bernadette Pons at pahinga sa indoor volleyball dahil kailangan niya mag-focus sa SANS para sa mga international tournaments ng Pilipinas. Kakailanganin din nila ng opposite spiker dahil walang kasiguraduhan kung ano nga ba ang naging status ng injury ni Tots Carlos after the PVL All-Filipino Conference. Subalit mas naging matimbang para sa Creamline Cool Smashers ang posibleng absences nila Bea De Leon at Pangs Panaga sa paparating na PVL On Tour, kung kaya't posibleng kunin ni Coach Sherwin Meneses ang kanyang player sa Lady Bulldogs na si Sheena Turing. Kung sakali ay hindi na maninibago si Sheena Turing sa magiging sistema ng Creamline kung sakaling siya ang kukunin ng kuponan sa PVL Draft dahil si Coach Sherwin nga ang parehong coach ng Creamline at National U. Magiging perfect fit din para sa Cool Smashers ang mabilis na galaw ni Sheena kung saan rookie year pa lang nito sa National U ay nagpakitang gilas na ito gamit ang kanyang bilis with her zero tempo quick kills. Recap para sa ating 7-12 pick. Choco Mucho will get Risa Nogales, Cherry Digo will get Baby Jean Soreño, PLDT will get Lian De Guzman, Akari Chargers will pick Tia Andaya, Petrogas Angels will get Erin Pangilinan, and Creamline Coast Smashers will pick Sheena Turing. Sang-ayon ba kayo sa listahan ng Volleyball Trending PH para sa first round ng mock PVL Draft? Comment down below. So that's it for today's video ka trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!